Good evening mga kapuso! Mas lalo pang naging exciting ang kwento ng My Guardian Alien ngayong may susubok na humadlang sa pagkakamabutihan ng mga character ni Marian Rivera at Gabby Concepcion. Yan ang chika ni Lars Santiago. Brace yourself, because this is gonna be good. Yung babaeng kasama mo ay hindi tao. Isa siyang alien. Araw-araw na ang pasabog sa mas tumitinding kwento ng high-rating primetime series ni na Marian Rivera at Gabby Concepcion na may Guardian Alien. Natutuwa si Marian na lalo pang lumalakas ang suportang ibinibigay ng mga manunood sa serye. Kaya naman napakarami pa raw dapat abangang mga eksena. Huwag mo na akong hawakan, kaya ko naman maglakad nang di mo ko hinahawakan. Talaga, dito sa aming mundo. Doon na kami sa part na medyo nagkakamabutihan na si Grace at si Carlos. Tapos si Venus ginagawa na yung lahat para mapansin si Carlos. So ang dami ng masalimutan nangyayari. Pero tingnan natin kung anong ending ba yung ibibigay namin. Anong ginagawa ni Carlos dito? Pero sa gitna ng pagkakamabutihan ni na Grace at Carlos, mayroon ding awayan sa pagitan niya at ni Venus played by Max Collins. Patikim yan sa mga abangan sa serye. Kasabay ng taping ni Marian ay ang shooting din ng Balota, ang pelikula niyang intended for Cinemalaya. At sa mga ipinakita ni Marian sa akin na mga larawan niyang kuha sa shooting, masasabing may katwiran talagang ma-excite ang kapuso primetime queen sa project na ito. Parang ang dami kong na-experience and na-explore dun sa character ni Teacher Emmy. Super enjoy ko siyang ginagawa. Maski ang mister niyan na si Ding Dong Dantes, excited nang mapanood ang Balota. Kasi pinapakita ko sa kanya mga pictures behind the scenes eh. So na-excite din siya. Lalo pang inspired si Marian na gumawa ng challenging roles dahil nabibigyan ng recognition ang kanyang trabaho bilang aktres. Nakakataba ng puso na ito yung mga ginagawa namin ay na-appreciate ng ibang tao at nabibigay halaga para sa kanila. Pero kahit gaano kaabala sa trabaho, nananatiling priority pa rin niyan ang pamilya. Noong gabi niyang tinanggap niya ang kanyang award, gusto na rin kaagad niyang makauwi dahil tinatanong na raw siya ng mga anak na sina Zia at Sixto. Tinatawagan na nga ako, sabi ko, mabilis na lang. Hinihintay talaga ako. Kahapon kasi nasa shooting ako ng Balota, so medyo late na ako umuwi. So parang ito yung time namin na at least sabay-sabay kami matutulog mamaya. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. From north to south, ang hatid na saya at kilig ng ilang kapuso stars sa Ilocos Sur at Zamboanga City. Sina Paul Salas at Tom Rodriguez in-enjoy din ang kulturang Zamboangueño. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Talaga namang nag-shine on Zamboanga stage ang shining inheritance actor na si Paul Salas. Habang intense kilig naman ang dala ni Tom Rodriguez. Ang guwapo! Ang bango din! Ano po, masaya. Sana bumalik siya dito ulit. Grabe, nakakataba ng puso. Heatwave din. Heatwave ang pagmamahal ng mga Zamboangueño sa... Siyempre, ang unang purpose ko lang naman ay mapasaya. Kami ni Gretong, mapasaya ang mga taga-Zamboanga. Namanghari ng dalawa sa lengguaheng Chabacano ng mga taga Zamboanga City. Pastishes na ng Spanish, medyo parang Bisaya, Waray, Ilonggo, na parang halo-halo din. Sarap pakinggan. Kanina yung greeting, ustedes, ano yun? Bienvenidos. Lalo si Tom na may dugong Zamboangueño pala. My great-grandfather was from here. Kaya I would like to explore those roots. Kasi yung alam kong roots ko yung sa Samar lang. Pero hindi ko pa na-explore yung sa Zamboanga na side. Sa Santa Lucia, Ilocos Sur naman, dagdag sparkle ang dala sa pinakaunang Rambak Mani Festival ni sparkle artist Angela Alarcon. Aabangan si Angela sa kanyang challenging role sa GMA Prime series na Black Rider. Sobra nag-enjoy po ako. Grabe po mag-jamming yung mga tao. Kaya grabe po yung energy ninyo. Walang sawa po yung pag-suporta niyo sa akin on stage. Sa highlight naman ng pista na Search for Miss Rambak Mani Festival 2024 nang harana sina All Out Sundays star John Rex. At kapuso actor Mike Tan. So
Sobrang accommodating po lahat ng mga tao dito at nag-enjoy po ako. Nakakatuwa kasi at least nabuboost na natin yung mga small towns sa Ilocos. Layo ng Rambak Mani Festival 2024 na i-promote ang mani bilang one town, one product ng bayan ng Santa Lucia. Para sa GMA Integrated News, Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakatutok 24 oras. We have a new queen sa pagkapanalo ni Miss Bulacan Chelsea Manalo bilang Miss Universe Philippines 2024. Ang kanyang slay performance at journey to the crown sa chika ni Aubrey Carampel. Baba? Our Miss Universe Philippines 2024 is Bulacan! Miss Bulacan Chelsea Manalo is the new Miss Universe Philippines. Ipinasa sa kanya ang korona ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. First runner-up si Stacy Gabriel ng Cainta. Second runner-up naman si Atisa Manalo ng Quezon Province. From Baguio, si third runner-up Tara Valencia at fourth runner-up si Crystalline McGarry ng Taguig. Mula sa runway walk hanggang sa question and answer portion, angat ang beauty, wit, and personality ni Chelsea. Tinanong siya kung paano niya magagamit ang pagiging beautiful and confident niya to empower others. As a woman of color, I've always faced challenges in my life. I was told that beauty has a standard, actually. But for me, I have listened to always believe in my mother, to always believe in yourself, uphold the values that you have in yourself. Because of these, I am already influencing a lot of women who are facing me right now as a transformational woman. I have here 52 other delegates with me who have helped me to become the woman I am. Besting other 52 candidates, si Chelsea ang magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe pageant sa Mexico. I always have this dream of actually looking at myself in the mirror of wearing that sash and that crown. So when they announced my province, I couldn't feel anything, like literally, and I'm really happy to be here. Naiiyak ako sa sobrang saya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Natupad po yung pangarap ng anak ko. Pero hindi raw biro ang naging journey ng 24-year-old Bulacania para makamit ang corona. Everyone performed their best. So I think what was my secret there is to just give it my all, to, perform well, to stick to my core. Half American si Chelsea. Pumanaw na raw ang kanyang biological dad at lumaki na siya sa kanyang stepfather. Advocate for indigenous people rin si Chelsea at hindi rin siya exempted sa mga pangbubuli. We all go through challenges, we all go through that phase. I didn't have that standard of beauty when it comes to beauty pageants, but I told myself, and my parents have always told me to believe in yourself. There's a story for you to tell, and this is me right now. Ilan sa highlights ng Coronation Night ang opening number ng mga kandidata, kasama si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. At ang kabogera performance ng drag queen na si Marina Summers. Sa final walk ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, muli niyang isinuot ang Black Wang Od-inspired gown na ipinanlaban niya sa Miss Universe pageant last year. Hosts naman ng pageant si Asia's multimedia star Alden Richards, Miss Universe 2022 Arbony Gabriel, at Emmy Award-winning host and producer Jeannie Mai. Co-host din si Gabi Garcia at Kim Yap. Pagkatapos ng programa, inanunsyo at kinoronahan din ang iba pang title winners. Si Alexi Brooks ng Iloilo ang Miss Eco International Philippines 2025. Si Miss Pampanga Cyril Payumo ang Miss Charm Philippines 2025. Miss Cosmo Philippines 2024 si Atisa Manalo ng Quezon Province. At Miss Supranational Philippines 2025 si Taramay Valencia from Baguio. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.